Nasa matinding pressure na ngayon ang Lakers kung paano yung mga to makakabalik sa pinakamataas na form para sa parating na season, lalo na ngayon na nagiging problema nila ang pag-decline ni Austin Reeves sa extension contract na siguradong malaking kabawasan para sa kanilang core sa susunod na season. At yung problema nila pagdating sa isang top tier na center mukhang magiging malabo pa dahil ngayon hindi na nila pwedeng magamit si Reeves sa trade dahil ayon mismo sa NBA rules, once na maging unrestricted ang player wala nang kakayahan ang mga teams na i-trade sila dahil pwede na silang mag-sign sa kahit anong team na maiinteresan nito. Kung gusto ng ibang teams pwede silang makuha, kaso sa pamamagitan lang ng sign and trade deal na may kasamang bagong contracts. Yan ngayon yung mangyayari dito kay Austin Reeves since nang i-decline nito ang extension contract niya sa Lakers, kaya hindi siya magagamit ngayon ng Lakers sa trade kung magiging unrestricted free agent siya sa pagpasok ng offseason na to. Ang Lakers nagsagawa na ng trade offer sa Utah Jazz para kay Kessler. Walang sagot ang management dyan ng Utah Jazz hanggang ngayon. Dalawa yung nalilink na player dyan, itong si Kessler na main target talaga ng Lakers at itong si John Collins na power forward na pwedeng makuha naman ng Lakers sa trade swap para kay Rui Hachimura. Pero hindi magiging malaking impact yan sa lineup nila dahil halos parehas lang naman ang positioning yung dalawang to. At ang top prior talaga ngayon nitong si Rob Pelinka ay isang center at ayon sa loob ng Lock on Jazz podcast, may pahayag si Larsen na hindi umaabot sa serious stage ang negosasyon nitong Utah Jazz at Lakers. Sobrang taas din kasi ng asking price ng Jazz para kay Kessler at gusto ng mga to ng malaking centerpiece level return kung ititrade nga nila ang center na to. Kaya ang problema ng Lakers, limitado pa yung mga to sa isang first round pick, kaya maaaring kailanganin pa nilang isama sila Austin Reeves, Kinnick o future swap picks para matugunan yung price tag nitong si Kessler. Dahil walang kumuha kay Ace Bailey sa nangyaring draft, mananatili yan sa Utah Jazz at nakikitang magandang pagkakataon to para sa Lakers. Lalo na ngayon na itong si John Collins kinuha pa ang player option niya na nagkakahalaga ng 26 million. Kaya nakikita ng mga analyst na imbis na si Kessler ang gagamitin ng Jazz sa trade, pwedeng itong si Lauri Markkanen na para makakuha pa sila ng mas magagandang asset dyan. Iyan yung ilalagay nila sa trade market. Not bad naman para sa Lakers kung itong 7-footer center na si Markkanen ang makuha nila. Si Markkanen bilang former all-star, malaki ang reputation niyan, kaya kung gusto nilang sumugal, pwedeng mas sumugal ang Lakers dito kay Lauri Markkanen at makuha nila sa trade. Ayon kasi dito kay Jovan Buha mula sa The Athletic, mas mataas ang paunang asking price ng Utah Jazz para kay Walker Kessler. Tinanong yan na halos katumbas ng 2 first round pick kasama yung isang batang asset. Nalampas naman sa kayang i-offer ng Lakers, samantalang si Markkanen versatile veteran at third star potential. Malaki ang asking price pero mas magiging confident ang Lakers sa center na to dahil nga sa pagiging veteran na nito. Kaya siguradong mas mataas ang asking price nitong si Markkanen kumpara kay Kessler sa parating na off-season trade. Pero siguradong mas subok na ang center na to. Kakailanganin nga lang ng Lakers na magbigay ng mga major asset, large players at picks. Pero mas confident dito ang Lakers sa sentro na to. Malaki ang output at kilala siya bilang stretch big, isang third star at pwedeng maging stretch 5 o stretch 4 na magiging perfect fit nga raw dito kay Luka at LBJ. Si Markkanen ngayon merong AFROX na 46 million to 48 para sa next season. Nasa mid-prime na siya at may flexibility sa trade dahil bahagi siya ng 2020 per extension. Sila Rui Hachimura naman, sila Dalton Kinnick, Gabe Vincent, Maxi Kleber at 2031 unprotected first round pick yung nakikitang pwedeng gamitin ng Lakers sa trade na to para makuha ng Lakers itong si Lauri Markkanen sa Utah Jazz.